Nagbabalik po ang full-time moms. Kasama rin po natin ang ating mga almost sleepless celebrities at ang ating sleep expert sa ating pajama party. At kanina napag-usapan natin ang mga common sleep disorders like insomnia and apnea. Ngayon naman, pag-uusapan naman natin ang iba't ibang odd behaviors and mannerisms pag natutulog. Yan. Dok, may mga kakilala ko na para makatulog, nagkukuskus ng paa sa kama. Ganyan. Kung minsan, nilalagay pa nila yung kulambo, ito, yan, sa paa nila para daw magaspang yung pagkaskas ng paa nila. Bakit kaya yun yung solusyon nila? Actually, meron talagang may medical condition na ganyan. Tinatawag na restless leg syndrome. No? Actually, meron akong kaibigan na ganun din eh. So, at least, ninaintindihan ko kung ano problema na yan. No? So, ito parang soothing eh. Parang hard to put him to sleep. No? It's like when somebody makes kamot your ulo. Yeah, it's kaya lang yung, yes, parang transitional thing, pero yung in itself, it's a sleep disorder. It's a disorder, yung restless leg syndrome. Ang problema kasi nito, pag may restless leg syndrome ka, if you're able to sleep, pero ito ay para bang associated dun sa tinatawag na periodic limb movement disorder. Na kumbaga, yung foot mo gumaganan. Okay. Every night that you sleep. And every time that nagja-jerk yun, ginigising ang brain mo. Kaya sa sleep study, that's what we also try to look at. Kung may insomnia, lalo kung fragmented ang tulog, kasi baka may mga abnormal behaviors and or abnormal movements during sleep. Paano naman, Doc, yung anak ko, he likes to grind his teeth when he sleeps. I can hear him going that. I know. How is that? Actually, it's really very common. Kahit siguro ako nag-grind ng teeth. Kahit na isa sa lahat tayo, nag-grind ng teeth once sa ating buhay. No? Pero may mga sinasabi. It can be like, for example, in older children, it can be anxiety-induced. No? Or in much younger individuals, pwedeng merong tinatawag na malocclusion, yung problem. But dito sa position ng jaw and also the upper, itawag natin dito, maxilla. May mga nag-grind ng teeth na paggising, napakasakit ng muscles nila dito. And sometimes, yung mga gilagi nila, dudugo. And that can be a presentation of convulsion. Yung seizure kung tawagin. So, yun ang mga sitwasyon na dapat makita and ma-evaluate. Pero, ang pinaka-importante, makita sila ng dentist. Kasi yun ang pinaka-importante. Kasi minsan nasisira yung ngipin nila and sometimes they have to wear yung tinatawag na dental guard. Ayun. Si Mark, ikaw ba pag natutulog ka, humihilik ka ba? Hindi, pero Doc, pag natutulog ako, minsan parang biglang pumipitik yung katawan ko. Okay. So, yun ang mga hypnic jerk. Tama. Minsan talaga Sabi nila pag ganun daw, lumalaki ka pa, tumataas pa. Sabi ng mga matatanda. Ayun ang kasabihan. Pero actually, meron talagang medical term for that. Yung hypnic jerk or sleep starts. Like for example, ito yung mas dumarating pag ikay pagod. Or ikaw ay kulang sa tulog. Okay, madalas magkaganon. Kaya pala nangyayari pa sa akin ho yun. Siguro lumalaki pa rin ako. Siyempre. At yun, more about snoring, yung mga malakas na paghilik. Yan, kayo, so si Mark, hindi, paano mo naman nalaman, di ka humihilik, ha? Hindi, sinasabi po nila ng mga kasama ko sa kasi sila umihilik eh. Kasi sila, ikaw, Rochelle, humihilik ka ba? Minsan, pag pagod na pagod, minsan nagigising ako sa sarili kong Ay, nag-open up. Nag-snort. Kaya lang, kay Rochelle, dapat kasi ma-check yung yung kanyang throat, no? May mga bata kasi, or may mga dalaga, na kahit na lumaki sila, hindi lumilit ang tonsils nila. Normally kasi lumiliit yan at the age of 6, 7, or 8. Pero minsan, sila yung nagpe-persist na malaki sila. Ako pag buntis at tumataba, mas malakas yung hilik ko. Kesa if I'm now. Right. Definitely. Weight has a... Yes, definitely. In adults, it's a major contributing factor, especially obesity. Doc, na ano naman yung narcolepsy? Ito yung tulog ng tulog. Ito ay under the category of hypersomnia. Di ba nabanggit ko kanina? Ito ay parang lifelong na sakit. Kumari, kung pathological sleepy ka, like kasi within 20 minutes, sabi nga natin, di ba? Sleep onset within 20 minutes. But if they sleep with less than 5 minutes, and within 15 minutes, magkaroon sila ng dream, nanaginip na sila for 5 naps. Ibig sabihin nun, sila ay talagang pathologically sleepy. At iba pang mga components nito, yung iba, pag tumawa, biglang babaksak na lang labi, or kaya yung iba, babaksak na lang sa floor. Wow, yun yung tinatawag na talaga. cataplexy.
Oo. May mga pasyente kami, like when I was still in overseas, no? May pasyente kami na ginagawa ng kapatid niya, parang yun ang pangkuha niya ng pera. Kasi every time that he makes a joke, babaksak yung friend niya, magtatawa na sila, and they'll give him money. So, yun yung cataplex. And pwede din tong meron associated na yung tinatawag na hypnagogic or hypnopumping hallucination. Yung parang gising ka, nakikita mo yung nangyayari sa'yo, nagpa-participate ka, pero you cannot breathe and you cannot move at all. Ano nga yun? Yun yung yes, sleep paralysis. Oo. So, What, you can see your body? Yun yung sinasabi Oo, yung nakikita isang ko kaluluwa mo daw, out of body. Nakikita ko lahat ng nangyari na umalis si ganito, umalis si Ate Jo, nag-laptop, ganun. Nakikita ko sinasabi ko sa inyo, tapos hindi ako makagalaw. yeah. That's probably a sleep paralysis. Kaya lang, it can occur independently o iisa lang. Na kumbaga, separate siya sa yung narcolepsy talaga. Sometimes it evolves. Kung wari, bata ka pa, pumunta sa second decade, third decade, doon talaga magiging full-blown. If you diagnose a person with narcolepsy, ay narcoleptic siya forever. And then you have to do counseling. Kamukha yung dapat yung lifestyle, yung work niya, dapat meron kang mga suggestions like they should have scheduled naps, no? Or you can give them stimulants para to keep themselves them awake. up. Yes. Baliktad. Mahirap talaga yon. Mark, ikaw pag Yeah. nakakanap kang ganon, di ba, minsan mga 1 hour yung mga nap mo, depende sa, do you feel rested pag gising mo o mas sluggish? Kaya ngayon, like sabi ni Doc, mga 20 minutes to 30 ako eh. Tapos pag gising ko nun, parang buhay na naman. So never nangyayari sa'yo na nagnanap ka, tapos pagising mo mas lalo ka pang pagod yung feeling? Wala. Ano lang, normally pag sobrang madaling araw na lang sa taping, yung nakaw tulog, tapos bigla kang ginising, take na, dun bagsak na bagsak na Yun ang talaga. mahirap, alright? Ako, paseryoso itong usapan natin tungkol sa tulog, ha? Kaya mabuti pa, let's play a game para sa party papagising. talaga. And of course, this game involves a character that we all know and love. Sa lahat ng mga fairy tale characters, wala nang mas mamantika pa matulog. Mamantika ba? Mamantika ang tulog kaysa kay Sleeping Beauty, syempre. At sa game na ito, gigisingin natin si Sleeping Beauty. Aba, sige, ipasok na natin. Sleeping Beauty! Yihi! Nako! Wow, bongga si Sleeping Beauty! Mayos ka, may doktor dito, nakakaya. Ayan. Aba, nakaupo ba? Antok siya talaga. Warning lang po, Sleeping Beauty ay pangalan po lamang. Wala po itong actual na kahulugan. Diba, Sleeping Beauty? Now, tanong ko sa mga guests, gusto niyo bang gisingin si Sleeping Beauty? Sa pamamagitan ng Sige. halik. Ay, halik, ata ko. Si Mark! Ayaw mo si Mark na. Mark, siya malapit eh. O sige, Mark. Ayan. O sige, gisingin na lang natin siya sa pamamagitan ng sweetness. You have to Yes. wear the sleeping mask. We have a Okay, here. sleeping mask Here's here. one. Ayan. Or eye mask. Ay, mas. Tatayo kayo sa start-off point, which is somewhere there. Ayan. Then, kailangan niyong humikab at mag-sleepwalk na dalang icing. Pag feel niyong kaharap niyo na si Sleeping Beauty, ibabato niyo sa mukha niyo ang icing. At syempre, pag natamaan nyo naman ang mukha ni Sleeping Beauty, accepted kayo sa parusa ng paghalik sa kanya. One of you will serve as guide na nakapiring pala, pero hindi pwedeng magsalita ang guide. Yung guide, sa pamamagitan lang ng palakpak. Yan, susundan nyo lang yung direction kung nasan ang palakpak niya. Okay, so ulitin ko, sa end ng game, hahabulin at hahalikan ni Sleeping Beauty ang mga hindi nakahit sa mukha niya. Oh, wake up Sleeping Beauty. Okay. Lagot kayo. So, sino ang una? Si Mark ang unang nakapiring. Go, Mark! Tapos si Rochelle ang papalakpak. Ay, nag-practice na. Aba, Sige, go. sige. Mark. Papalakpak. Okay, ikaw ang nakapiring. Si Rochelle ang papalakpak. Kasi kayo yung Dok, upo ka muna, Dok. Ayan. Ay, sure ka. Ayan. At teka muna. Oh, ngayon, may hawak ka na ngayon na cake. Yung mga cakes. Ay, na icing. Lalapitan natin, di ba? Agad. Alright. Kasi sa mamagitan ng aking palakpak. Ano bang sabihin niyo na lang? Sorry. Dumaretso ka, hawag Okay. Alright, ready? Go. Huwag ako, ah. Tulog pa din! Ayun,
dito, ang IC. Galing ni Miko.